Nakakatroma ba na sumali bilang isang guest sa mga noontime show such as It's Showtime? Kasi nga naman, di ba, kung nakita nyo yung sitwasyon ngayon ni na Axel tsaka ni Christine na tila naging masalimuot yung kanilang pagsali or yung aftermath ng kanilang pag-guest sa isang programa sa It's Showtime. Nagsimula kasi ang lahat pagkatapos mag-bro smack. Alam mo yung bro smack na, alam mo yun, yung tropa-tropa, body-body, na naging awkward kasi. Tapos, medyo nag-escalate pa nung nagkaroon na ng mga commentaries after that particular event. Unahin naman natin yung kaso ni Christine. Mapapansin natin na umiiyak siya sa kumakalat na video. Tapos, ang isang nakikita nating posibleng dahilan dyan ay mukhang nagkaroon siya ng post-traumatic stress disorder or PTSD. So, this is a real disorder that develops when a person has experienced or witnessed a scary, shocking, terrifying, or dangerous event. These stressful or traumatic events usually involve a situation where someone's life has been threatened or severely injured or alam mo yon, nagkaroon talaga ng medyo hindi magandang pangyayari sa event na yon. Kaya nagkakaroon siguro ni Christine ng flashback, tapos hindi siya makatulog, yung mga ganyan, tapos ganyan na siya. Another possible scenario kay Christine ay yung awkwardness doon sa pakikipag bro tap or bro shake, body shake, mga ganyan. Kasi nga, aware siya na nasa national television and marami ang nanonood na kamag-anak, friends, mga chismosang kapitbahay, and konting galaw mo lang na napapanood ka sa national TV, pagchichismisan ka talaga. Hindi mo may iwasan na pagbalik mo after the show, nakikipag-bro top siya, nakakadiri naman ang landi-landi niya. Ganun na ganun ang magiging reaction ng mga chismosa mong kapitbahay. Kaya, syempre, si Christine, very careful talaga siya sa mga galaw niya, sa mga sasabihin niya, and mga reaction niya. At one more thing, kapag alam mo na isa sa mga hosts doon sa noontime show ay nagtatrabaho sa comedy bar, expect na may mga jokes sila na nakakabigay awkwardness kapag green jokes, kapag medyo personal, dinidescribe yung itsura mo, o kaya kung minsan medyo para sa iba, below the belt yung mga jokes. Kaya be prepared talaga kung ano yung pwedeng ibala nila sa'yo kasi kapag ikaw yung sensitive talaga na tao, mukhang hindi mo matitake, parang mapapersonal mo siya, baka masasaktan ka sa mga ibang klaseng jokes. Ito rin ang sad reality para kay Axel. Kasi nagdulot din ito possibly ng post-traumatic stress disorder sa kanya. Kasi nga, nagpo-post siya halos everyday ng mga verses, ng mga quotes, ayan, Bible verses. Kasi nga medyo iba yung impact din sa kanya yung sa event na yan bilang isang guest ng programa sa isang noontime show, di ba? Tapos, ito yung isa sa mga toxic culture ng society natin na kapag average looking, pagkakamalang mga ganyan, kawatan, pero kapag sobrang gwapo, okay lang. Tapos gustong-gusto pang makipag handshake, beso-beso, bro tap. So that is a culture na parang hindi maalis-alis sa atin na medyo toxic talaga. Pero disclaimer lang ha, wala po ako pinapanigan sa either side kahit kanino, si Axel man, kay Christine, o kaya yung mga host ng isang noontime show. It's because, syempre, tinitignan natin yung mga possible effects kapag sumasali ka talaga sa isang noontime show na babad ka sa isang national television na pwede ka talagang pagpiestahan ng kung sino-sino kahit pa kamag-anak mo, friends mo, o kaya yung mga chismosang kapitbahay mo. At ang reaction ko naman para sa host or sa pamunuan ng noontime show, so obviously, alam niyo naman kung sino-sino sila, no? And syempre, the people behind that show na I am very sure na pinag-usapan na nila to, pinag-meetingan nila. So, nagkaroon sila ata ng meeting, syempre, with the psychologists, psychiatrists to address the mental health, the psychological well-being sa mga guests. So, sa mga ganito kasi, alam natin na
medyo awkward talaga kapag sumasali ka sa isang national television bilang isang guest, isang contestant, invited kineme, mga ganyan. Kasi you are dealing with the national audience or international audience. So, nagiging mas cautious ka, nagiging mas sensitive ka sa mga sinasabi mo or iniisip mo. So, mahirap, no? Napaka-awkward talaga. Kaya, eto na yung advice natin. Number one is to review yung mga kung gusto mong sumali sa Patimpalak na tignan mo kung ano yung cause and effect para sa isang contestant, kung ano yung naramdaman nila after joining as a contestant or participant or guest para malaman mo kung ano yung expected na pwedeng mangyari sa'yo kapag sumali ka na rin. Number two is as much as possible, you can reach out sa mga guests, sa mga staff, or sa mga contestants kung ano nga ba yung first-hand information nila na pwede nilang i-share or i-advise sa'yo. And number three, lakasan mo yung loob mo kapag sumasali ka kasi you are dealing with the national or international audience na parang hindi mo talaga ine-expect yung mga mangyayari sa'yo in front of the camera. Pwedeng there will be awkward moments, pwedeng may mga jokes na hindi pala okay sa'yo, yung mga ganun. So, dapat you must be fully prepared para hindi masyadong maapektuhan yung mental health mo, psychological health mo, or even physical health mo. That's it, guys. Sana may naintindihan kayo dito sa video na to. Sana may natutunan kayo. And that is my reaction. It's okay kapag may mga negative comments kayo dito or kahit na sabihin nyo akong sosowera, wala na akong pakialam. Basta ang importante, nag-share ako ng reaction ko and nag-share ako ng advice ko and sana may natutunan ulit kayo. So, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan. Even sa YouTube, sa TikTok, or Twitter, Story of Anthony. So, that's it, guys. Always remember na mag-research lagi. I-interview nyo kung sino yung gusto nyo i-interview and knowledge is power.